Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, this video, gawin natin ang weekly horoscope para sa may mga Sun, Moon, at Rising na Virgo for April 13 to 19. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo alam yung Sun, Moon, at Rising, kasi importante siya, sa dulo ng video may link tayo para mapanood nyo. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. For private readings po and spell works, you can message me and every Friday to Sunday sa Omay Gulay po sa Session Road, we are doing face-to-face readings. And if you want to support our channel, you can click the join button or the thanks button sa baba. Virgo yung cards mo, we have here Message in a Bottle and Loyal Heart. Tapos we have here Truth Be Told and Fates. Gulo, di ba? A Change in the Wind to the Sea and also Round and Round. Yung iyong deities is the Sun and Ceres. So, ano bang expect natin, Virgo, at this time? Well, pwede tayong maka-expect ng certain good news with the card of the Message in a Bottle. Now, this card kasi represents news, but at this point, this card is actually advising there is something good that will be coming. So, medyo andoon na mag-expect tayo. Actually, it will run in the next 1 to 4, within a month from tong reading na to, may message kang matatanggap na sabihin lang natin na hindi mo gano'n ine-expect or hindi mo gano'n na parang hindi mo na pinapansin. Parang for you, parang, tapos ng issue yun or tapos ng concern. So, andoon na deadma ka na lang. Parang andun na okay na yun. Parang, yun na yun eh. Wala na akong magagawa. So, may ganun ka ng thinking about this topic. Pero, ayun, iso-surprise ka ni universe na sasabihin sa'yo, wait, there's more. So, bibigyan ka ng chance para ma-receive mo to. And sabihin na lang natin medyo parang, since unexpected siya, parang nakakatuwa na hindi mo rin alam paano ka magre-react, na hindi mo rin alam kung paano mo tatanggapin yung news. But it is something that is worth your time para pakinggan at i-absorb. So, yun, wag ka lang medyo matataranta pag narinig mo siya kasi it's very, in a way, medyo shocking din siya. And it is for your own good din naman. Ikaw yung magbe-benefit dito. Now, ano ba yung pwedeng source na to? We have here is 35. So, si Loyal Heart. Now, this card is actually saying na this message or this good news na ibibigay sa'yo ng universe is manggagaling from someone na pwede na sabihin natin na parang nawalan ka na ng constant communication. So, nawalan ka na ng maayos na pakikipag-usap or andoon na sabihin natin na you lost track of that connection with this individual. Or pwedeng group of people din to. Kasi pwedeng is either, itong news na to manggagaling from a person or from an organization. So, which is good din naman. Now, ano ba yung pwedeng impact nito sa'yo? There is a chance na yung impact nito is mag-fall under your finances. So, ang sinasabi dito ni Card na, wait ka lang kasi andoon na nakita naman ni universe yung mga struggles mo, paano ka nag-invest, mga sacrifices mo. So, sabi lang ni Loyal Heart na you've been loyal sa maliliit na bagay, nagpursige ka, then deserving ka for the big things then na parating para sa'yo. Yun. So, meron lang konting news din. We have here na iba pa na medyo pwedeng minor to. So, 14, truth be told. Ayun. Remember yung tao na ang hilig magsinungaling sa'yo? Na kahit namang halatang-halata na nagsisinungaling, feeling nila is nagsasabi pa sa totoo. Well, well, well. Yun sa masasabi ko lang. Mabubuking na sila. At eto may plot twist pa. Ang plot twist nito kasi, yung tipong yung mga pinagsisinungaling niya sa'yo, yung mga sinasabi niya sa'yo hindi tama or hindi totoo or incomplete yung sinasabi niya, alam mo ba na pwedeng mangyari sa kanila yon? So, sabihin natin nagsisinungaling siya, ay, wala akong pera or sabihin natin, busy ako.
or worse, may accident nangyari, may sakit, sige, day, tuto pa rin siya ng universe. Now, andun kasi na hindi naman natin winish, 'di ba? Pero siya kasi o sila kasi nagde-declare noon, sila yung nagsasabi ng ganito, sila yung nagbibigay ng ganyan. So, ang law of attraction kasi hindi naman wala naman siyang pakialam kung anong nire-release mo or sinasabi mo, kung positive man yan or negative. Doy, gagawin talaga siya ng universe. Hindi mapapansin mo for people na paulit-ulit na sinasabi na wala silang pera, mahirap sila, hindi magandang buhay nila. Yun yung nangyayari sa kanila. But people na andoon na ang pinag-uusapan nila is about opportunity, about abundance, about success, about growth. Sila din yung nakakaranas ng mga good things na yun. Is because that's the power of declaration. Yung the power of, sabi nga sa Bible, the tongue has the power over life and death. So, andoon na kung ano yung dinedeclare, it happens and it will happen. Good luck na lang sa kanila sa mga pinagkukuda nila sa'yo. So, labas na tayo doon. Hindi natin winish. Wala ka naman hiningin negative against them. Sila naman kasing gumawa nun. So, they will just, sabi natin na, aanihin lang nila yung mga pinagtatanim nila. Deserve. Sabi ko, so, nung ko, bilis na. Now, we have the next card here is number 17, si Fates. So, this card is actually also saying na meron kasing prophecy sa ang mga modern day prophets na yung the transference of the riches from the wicked to the righteous. Actually, mag-a-apply din to sa'yo at this point, na yung mga good things na dapat para sa kanila, dahil doon na, sabihin natin nga, sorry sa term, wicked sila, o andoon na mahilig sa malamang ng tao, or yun yung mga mahilig magbigay ng pangakong pinapako nila kung saan-saan. Well, there will be a transference talaga. So, wag kang mag-guilty kapag may mga bad things nangyayari sa kanila. It's not your fault. Kasi tanda natin na lahat tayo, meron tayong capacity to decide, may capacity tayo to change anything around us. Sila kasi, mas pinili nila na mag-grow, na naka-found sila sa pagsisinungaling. So, hindi mo kasalanan. So, once those bad things happen sa kanila, hindi naman tayo magpapakasaya. Pero andun yung point na, dead maka na lang. Let them, let them suffer what they have planted. Let them, mong anihin nila yung masamang damo na tinanim din nila. Now, ano pa ba nakikita natin? So, a change in the wind to the sea and round and round. Well, ito yung pinapansin ng universe. Although sabihin natin may mga maririnig ka na negative things about other people, huwag kang magpapa-affect. Andoon na i-keep mo yung emotions mo malayo sa kanila. Kasi andun yung punto na kapag hinayaan mo na maapektuhan ka emotionally by these people or by those people, dahil masisira yung flow ng pagta-transfer ng goodness sa kanila papunta sa'yo. Now, there are also moments sa iba sa inyo with the card of to the sea na you might have some travels in the next 1 month. Well, gawin mo kasi andun yung punto na siguro kating-kati na rin yung paa mo na lumabas ka sa shell mo or sa safe zone mo, then do it. Kasi ano yun it's part of your cycle Kaya mapapansin mo, every time din na parang umaalis ka in the last few months, kapag umaalis ka, pagbalik mo, andoon na biglang nagkakaroon ng biglang angat ng mga finances mo or nagkakaroon ka ng new relationships na sabihin natin na very beneficial, hindi lang sa kanila, pero pati sa'yo din. Kasi that is the way how the universe is working sa'yo right now. Papalabasin ka niya sa comfort zone mo para makalanghap ka at makagather ka ng fresh new ideas or blessings, abundance, then dadali mo siya sa comfort zone mo or sa tahanan mo para mas papalago mo siya. Galing. Ganda nung flow mo. Now, ano bang mga message sa'yo ng deities mo? So, we have the sun. So, it's about center, self, and a wish to shine. And si Ceres, mother, stability, and a wish to nurture.
So again, this is within the month na mga mangyayari that the universe will love to make sure ikaw muna ang bida sa kwento mo. Kumbaga, sa isang storya, ikaw ngayon ang sentro ng spotlight. Kasi andoon na ano eh, yung ang dami sa inyo na masyado yung binigay yung attention sa iba, nagparaya kayo, hinayaan nyo na, kumbaga, pinilit yung intindihin na kahit hindi nakainti-intindi yung mga tao. Sabi ng universe, wait lang, Virgo. Sobra ka na nagbigay. It's time to close the doors for the meantime at ikaw naman yung mag-receive. Kasi deserve mo naman yun. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung bago kayo, subscribe, like, and share. If for private readings po and spellworks, you can message me. And every Friday hanggang Sunday sa Omeygulay po sa Session Road, we are doing face-to-face reading. At if you want to support our channel to grow, just click po yung join button sa baba or yung thanks button. Virgo, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you soon po. Mula pa sa Baguio City, kasama po si Mickey Noodles. You have a great day, and bye for now.